Panlalawigan. Nangangamba ang mga agrarian reform beneficiaries at mga asyendero sa Negros sa pagsapit ng taong 2015. Kung bakit, alamin natin mula kay Alex Pal ng PTV Dumaguete. Ang industriya sa asukal na isang malaking industriya sa Negros ay nanganganib sa darating na mga taon. Ito ay dahil sa pagbaba ng mga buwis sa asukal na galing sa ibang bansa. Ito ay kaugnay sa kasunduan sa mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, ang buwis ng asukal na galing sa ibang bansa ay aabot na lamang sa 5% mula sa buwis ngayon na 28%. Dahil dito ay gumawa ng isang forum ang lungsod ng Bais sa Negros Oriental upang pag-uusapan ang pangamba ng mga magtatanim ng asukal. Marami sa mga sugar planters sa Negros Oriental ay mga beneficiary ng Comprehensive Agrarian Reform Program. So we wanted to give them perspective that for small farmers, there are other markets that are available for them, especially if their area are sloping. And for our sugar planters to have the assurance that they're still in the right track. Ang pulong-pulong na naginanap sa conference hall sa Bais City Public Market kamakailan ay ginawa upang mabigyan ng pag-asa ang mga sugar planters. Marami sa mga nabigyan ng lupa sa ilalim ng CARP program ay hindi pa makapagtanim dahil sa kakulangan ng support services mula sa gobyerno. There will be a lot of support coming from government this year and in the years to come, and also with the private sector, no? Like especially atong mga sugar millers din here, they're upgrading their plants. They're putting up ethanol plants also. So this is the way to go. It is in the convergence of all these agencies, the national, the private, and even the farmers as stakeholders that will really solve the problem, no, of competitiveness. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, magiging mas handa ang mga magtatanim kung bubuuhin nila muli ang kanilang mga ari-ariang lupa upang ito ay maging kasing laki ng isang asyenda. So the issue right now is how all the sugar players can prepare for 2015. So we have to be more efficient, more productive at lower cost. We consolidate the majority of the farmers that are 10 hectares and below, so that we can be more productive at that size between 30 to 50 hectares. Inamin din ng Department of Agrarian Reform ang kakulangan ng mga serbisyo ng kanilang ahensya na ngayon ay tinutugunan. Yung pinakamalaking hamon sa mga ARBs na nabigyan na ng lupa ay yung pagbibigay ng suporta na serbisyo. Yung suporta na serbisyo ay mahalaga kasi ang lupa ay dapat, kung nailipat na sa mga magsasaka, ay dapat nagiging productive. So sa ngayong kasalukuyang administrasyon na ginagawa ng DAR ay pinupuno yung support services na hindi nagagawa dati. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alex Pal. Nagpahayag ngayon ng pagkaalarma ang Department of Health sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue sa Bicol Region. Ayon sa huling pagtala ng ahensya, nasa 736% ang mga kanilang naitalang kaso. Ang lalawigan ng Camarines Sur ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso, sumunod ang Albay. Simula Enero hanggang ngayong buwan, umabot na sa 1,404 na tao ang dinapuan ng naturang sakit. Samantala, isa rin sa ikinaalarma ng DOH ay ang pagtaas din ng treatment cost ng naturang sakit. Umabot na sa 2 milyong piso ang inisyal na halaga ng mga napinsalang palayan sa Ilocos Norte dahil sa paghagupit ng habagat. Ayon kay Provincial Agriculturist Norma Lagmay, ang naturang datos ay batay sa natanggap nilang report mula sa mga apektadong bayan at lalawigan. Kabilang sa mga ito ay ang mga bayan ng Paway, Pidig, Bagian, Dingras at Pagudpud. Samantala, tiniyak naman ni Lagmay na hindi maapektuhan ang produksyon ng bigas dahil maaari namang magtanim muli ang mga magsasaka. Idineklara na bilang gun-free zone ang lungsod ng General Santos City hanggang matapos ang pagdiriwang nila ng Tuna Festival. Ito ay matapos lagdaan ni Mayor Darlene Antonio Custodio ang Executive Number 023 noong Agosto 6. Ang naturang kautusan ay pinatupad noong Agosto 8 na magtatagal hanggang Setyembre 15. Ito ay naglalayong maiwasan ang mga kaso ng pamamaril sa naturang lungsod sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang. Ang maaari lamang magdala ng baril sa loob ng lungsod ay ang mga pulis at militar na naka-uniforme. Magtatalaga rin ng mga checkpoint at joint
Task Force Gensan at magpapatrolya rin ang maraming pulis sa syudad upang masigurong walang magbibitbit ng baril.